Sa pagkakataong iyon, nagtataka siya kung saan patungo ang mga bakas ng medicine immortal na napagtanto niya na iisa lang ang landas. Naalala ni Chung ang kanyang pakikipag-usap sa isang hangdigwang, kung saan tinanong niya siya kung may espesyal ba sa bundok na iyon. Nakipag-away saglit si Jeo Kong Hong Degwang at saka sumagot na noong nakaraan, halos lahat ng mga daanan sa kabundukan ay nawala dahil sa isang natural na kalamidad. Narinig niyang isa na lang ang natitira. Isinalaysay ni Chung na tiyak na dadaan sa Sword Graveyard ang mga umaakyat sa Mount Jakong at tumatahak sa natitirang landas kung saan walang mga puno. Tumakbo si Chang patungo sa sulok ng graveyard na iyon at iniisip na ang pagkakaroon ng landas at ang kawalan nito, ang mga naglalakad kung saan walang mga daanan ay hindi makakarating dito. Tanging ang mga naglalakad sa tamang landas ang makakarating sa lugar na ito. Tinanong ni Chun si Chung kung ano ang napagtanto niya. Sumagot si Chung, tinanong siya, kung ano ang ginawa ng mga nakatuklas sa Sword Graveyard. Hindi sigurado si Chun, kaya nag-isip siya sandali, at pagkatapos ay sumagot na malamang na pumasok sila. Tinanong ni Chung kung paano. Tinanong siya ni Chun kung anong kalokohan ang sinasabi niya. Sumagot siya na syempre bubuksan nila ang gate at tatawid sa threshold. Biglang napagtanto ni Chun ang isang bagay upang buksan ang gate at tumawid sa threshold. Napagtanto niya na ang mga ito ay maaaring bigyang kahulugan sa iba't ibang paraan. Naalala niya na ang gate ay tumawid sa mga sword na nakalarawan dito. Kung iyon ay kumakatawan sa kaalaman sa martial arts, nangangahulugan ito na kailangan nilang tumawid sa threshold ng kaalaman sa martial arts. Sinabi niya sa iba na sa Sword Graveyard, nakita nila ang isang mahabang landas na patuloy na nagiging makitid, at mayroon din itong mga bitag sa ilang mga punto. Sigaw ni Gal na parang training lang. Sumasang-ayon si Sean sa kanya, pagkatapos ng lahat, ang pagsasanay ay tulad ng paglalakad sa isang landas na nagiging mas makitid habang nagpapatuloy, bagaman ang lahat ay nagsisimula sa isang lugar na may maraming puwang para sa pagmamaniobra. Sa huli, marami ang hindi makakayanan ang makitid na landas at magsisimulang mahuli. Tanging ang mga nagtagumpay dyan ay magpapatuloy sa susunod na hakbang. Malinaw na sa kanila ngayon. Binubuod ito ni Chun sa ibang salita, na sinasabi na ang Sword Graveyard ay isang manifestasyon ng proseso ng pagsisikap na matuto ng martial arts at pagbutihin ang mga ito. Nagtatanong ang isa kung hindi rin ba nagkahiwalay ang mga landas. Sumagot si Chung na ganoon din kapag nag-aaral ng martial arts. Ipinaliwanag niya na kahit na ang isa ay maaaring magkaroon ng parehong mga pangunahing kaalaman kapag sumali sa isang sekta, ang mga tao ay pipili ng iba't ibang mga landas depende sa kanilang mga personalidad. Gayunpaman, ang lahat ng kaalaman sa martial arts ay bumalik sa isang pinagmulan. Kahit na ang bawat isa ay maglakad ng magkahiwalay na landas, lahat sila ay susunod sa isang mas malaking kalooban at kalaunan ay magtatagpo muli, tulad ng kung paano nagkahiwa-hiwalay ang iba't ibang grupo at muling nagtipon sa isang lugar pagkatapos noon, may isang mahaba at madilim na kuweba kasama si Jiang Qi. Sinabi ni Jiang na kinakatawan nito ang panloob ng mga demonyo at ang kadiliman na nakatagpo sa kanila bago sila makumplito sa kanilang martial arts. Nagtanong si Gul, paano ang bangin na lumitaw pagkatapos noon, at kung ano ang mayroon pagkatapos nilang madaig ang kanilang panloob ng mga demonyo at umakyat. Sumagot si Chung na ito ang daan patungo sa pag-akyat ng Diyos. Ngayon, nakikita ni Chung kung ano ang kinakatawan ng Sword Graveyard. Ang tuktok ng bangin, ang nakakasilaw na liwanag na sumikat mula sa kisame ay kumakatawan sa pagkumpleto ng martial arts. Sinabi niya na sa Taoismo, ito ay kilala bilang pag-akyat ng Diyos. Sa Budismo, ito ay tinutukoy bilang pagkamit ng nirvana. May nagtatanong, paano ang lahat ng kinakalawang na divine weapons at ang kahoy na kahon? Sinabi niya na dapat mayroong isang bagay kapag ang isa ay naging isang Diyos, tanong niya. Sumagot si Chung na sinasabi nitong wala. Ipinaliwanag niya na kung tawagin man ito ng pag-akyat bilang isang Diyos o pagkamit ng nirvana, walang makikita sa lugar na naabot sa pamamagitan ng pakikipaglaban at pagpatay sa isa't isa. Nais nitong sabihin na walang kahulugan ang pag-aaral ng martial arts sa simula pa lang. Idinagdag niya na ang Sword Graveyard ay hindi isang lugar kung saan ginawa ng medicine immortal ang TP test ng mga tao. Ito ay isang lugar upang bigyang buhay ang kanyang nalalaman tungkol sa martial arts. Isinalaysay ni Chung na sa Medicine Immortals Worldview, ang mga martial artist na nananakit at pumatay ng mga tao ay dapat na parang sinumpa ang mga kaaway sa kanya.
Kung gaano niya minamahal at pinahahalagahan ang mga tao, mas malaki ang kanyang puot. Kaya naman siya ay naging woundless sword interceptor at sinubukang ituro sa pinakamalakas na tao noong panahong iyon na ang martial arts na nakakapinsala sa iba ay walang kabuluhan. Kaya inalis niya ang paborito nilang armas, ang simbolo ng kanilang martial arts. Sinabi ni Chun na sa kabila ng lahat ng iyon, walang nagbago. Sumagot si Jiang na ito ay totoo, at ito ay dahil ang pagkahumaling ng mga martial artist sa landas na kanilang pinili ay lumampas sa kanyang imahinasyon. Nais lang sabihin ng Medicine Immortal na ang martial arts ay isang masamang bagay na pumapatay sa mga tao kahit na gawin ito sa ngalan ng Taoism o Buddhism, walang maghihintay sa huli. Tinanong ni Gul na sa kasong iyon, kung walang anuman doon sa simula. Sumagot si Chung na tama. Tinanong siya ni Chun kung bakit sila nandito. Pagkatapos ay ipinaalala sa kanya ni Chung na sinabi niya sa kanila na ang Sword Graveyard ay hindi ang Medicine Immortals na libingan. Ito ay nabibilang lamang sa Woundless Sword Interceptor. Hindi inisip ng Medicine Immortal ang kanyang sarili bilang Woundless Sword Interceptor na isang pekeng pagkakakilanlan lamang ng kanyang Chung ay tumangala sa langit at iniisip na ang mga nakakita sa kanilang mga layunin ay gumuho, ngunit hindi sumuko, tumangala sa kalangitan at natagpuan isa pang layunin sa lugar na iyon. Kung tutuusin, naniniwala sila na may paraan pa para marating nila ang langit. Gayunpaman, ang mga napagtanto na wala doon ay nagpasya na tumingin sa ibaba sa pinakailalim. May mga buhay na hindi man lang napansin ng mga martial artist dahil nakatingala lang sila. Sila ay mga nakaligtas, mga taong nagsusumikap pa ring mabuhay, siya ay dumausdas pababa, at ang iba ay sumusunod sa kanya. Iniisip niya na ang mga marunong tumingin sa ibaba ay sumulong. Gayon din ang mga nagkamali sa kanilang mga layunin sa simula, kasama ang mga nagsisi sa landas na kanilang tinahak. Kung tutuusin, hanggat nabubuhay ang isa, lagi silang makakamove forward. Nakatawid na si Chung at ang iba pa sa graveyard na iyon at ngayon ay naglalakad sa kabilang side. Isinalaysay ni Chung na maraming tao ang nagtipon-tipon sa lugar na ito, ngunit ni isa sa kanila ay walang nagtangkang dumaan sa sword graveyard. Walang sino man ang naghinala, dahil iyon ang nais ng sword graveyard na gawin nila. Naglalakad sila ngayon sa loob ng gubat. Patuloy na iniisip ni Chung na mayroong hindi mabilang na mga pahiwatig. Ang kapirasong lupa na nasa gitna ng bundok na walang anumang halaman sa paligid nito, ito ay tila mina ng gold para sa mga narito upang makahanap ng mga kayamanan, ngunit ito ay talagang isang lupain na walang buhay sa mga nag-aakalang ang sword graveyard ay ang lahat, ang side path sa kabila ng sword walang ibig sabihin ang sementeryo. Ito ang gustong sabihin ng Medicinal Immortal. Patuloy na sumulong kahit anong mangyari. Iyan ang ginagawa ni Chung. Iniisip niya na kahit na mawala ang layunin na kanyang tinatahak sa buong buhay nila, hindi sila dapat mawalan ng pag-asa. Kung matuklasan nila kung ano ang nasa ilalim ng kanilang sariling mga paa, malalaman nilang hindi pa huli ang lahat. Kaya dapat silang magpatuloy sa pagsulong, hindi para sa martial arts at hindi para sa layunin na sinubukan nilang makamit, ngunit para sa buhay mismo. Nakarating si Chung malapit sa isang bukal dito. Nararamdaman niya ang pagkakaisa sa kalikasan. Ito ay isang lugar lamang ng kalikasan at wala ng iba pa. Tumingin-tingin si Chung sa paligid at sinabing sino mang hindi nakakaintindi sa gustong sabihin ng Medicine Immortal ay dapat mag-isip ng anuman, kahit na pumunta sila rito. Sumang-ayon si Chung, sinabi na, pagkatapos ng lahat, ito ay isang bundok lamang. Tinitingnan niya ang bukal ng Mount Jakgang. Lumapit siya rito, nag-iisip, habang mahina ang isang maliit na agos ng tubig, kapag ang lahat ng manipis at mababaw na sapa ay nagsalubong, sila ay bumubuo ng isang malaking daloy, pagkatapos ay isang ilog, at kalaunan ay ang dagat. Iyan ay kung paano ang mahinang bukal ay maaaring magdulot ng buhay sa maraming nilalang. Iyan ang paraan ng buhay at pag-ibig. Tinitingnan ni Chung ang kanyang refleksyon sa tubig, at iniisip na kung talagang gusto ng Medicine Immortal na ipasa ang kanyang mga kagustuhan sa mundo, kailangan muna niyang pagtagumpayan ang kanyang inaalala dahil ang mga sugat na Sword Interceptor, ang Sword Graveyard, ay kumakatawan sa kanyang pag-aalala tungkol sa martial arts at mga taong nakita niya sa kanyang mga mata. Sa pagkakataong iyon, nagtataka siya kung ano ang gustong ipasa ng maliit na bukal na medisina immortal sa mundo. Sinasagot niya ang kanyang sarili na ito ay dapat na isang pakiramdam ng pagmamalaki. Pumunta siya sa loob ng tubig, iniisip.
Na kung siya ang Medicine Immortal, gusto niya ang kanyang mga tagumpay at kagustuhan na kumalat sa mundo tulad ng mga batis ng tubig. Sa ganoong paraan, sila ang magiging simula ng isang bagay na Nagel iligtas ng maraming buhay. Si Chung ay nakatayo malapit sa bato mula sa kung saan umaagos ang tubig, at iniisip na para sa kagustuhan ng isang tao na kumalat sa mundo at magligtas ng maraming buhay, ito ay parang isang pag-iisip ng isang tao na nag-iisip na siya ay higit sa lahat. Gayunpaman, kung ito talaga ang gusto niyang sabihin, at kung ang mga kagustuhan niya ay nakarating sa kanya, at kung ang pinagmulan ng maraming buhay na nagsisimula bilang isang maliit na bukal ay umiiral, kung gayon. At ito ang dapat na lugar. Nakahanap si Chung ng isang butas sa ilalim ng mga bato, iniisip na ito ay dapat na dito. Ibinaba niya ang kanyang kamay doon at nalaman niyang hindi malaking bato ang hinihipo niya. Hinawakan ito ni Chung at hinayla palabas. Nakita niya na ito ay isang kahon na gawa sa kahoy. Napabuntong hininga si Chung at binuksan ang kahon. Lahat siya ay namangha nang makitang ito ang lihim na manual ng Origin Energy Pill. Tuwang-tuwang sigaw ni Chung nang matagpuan niya ito at nasa itaas siya ng mga ulap. Binasa ni Chung ang manual. Tinutugunan ng Medicine Immortal ang nagbabasa nito. Sa pamamagitan nito ay sinasabi nito na kung naunawaan niya ang layunin at kahulugan ng kanyang buhay at napunta siya sa lugar na ito, kung gayon ay karapat-dapat siyang magmana ng nakamit ng Medicine Immortal. Sinabi niya na ipinaubaya niya ang lahat ng mayroon siya sa mambabasa, ang pamamaraan para sa paglikha ng Primordial Energy Pill at ang medical techniques ay dapat gamitin upang iligtas ang hindi mabilang na buhay ng mundong ito. Sigurado siyang maiintindihan niya ang gusto niya. Si Chung at ang iba ay natigilan ng mabasa iyon, at ipinahayag ni Chung na ito ang tunay na bagay. Nagmamadali niyang itinago ito sa kanyang uniforme at saka nagsimulang tumawa. Ang iba ay sama-sama sa kanya. Ngunit sa tingin ni Chun ay lubos na makatwiran ang pakiramdam na ito, dahil nahihirapan pa siyang hawakan ang kanyang laway. Hindi siya makapaniwala na nakuha na talaga nila ang tableta. Huminga ng malalim si Chung at sinabing napaka-refresh nito. Binanggit niya na ang isang tao ay dapat magbigay ng kanyang paggalang. Kaya umupo siya sa lupa at iniyuko ang ulo sa malaking batong iyon. Pagkatapos ay tumayo siya bilang paggalang. Lumapit sa kanya si Chung at tinanong kung bakit siya nagbibigay ng respeto gayong hindi man lang ito libingan. Sinabi ni Chung na hindi pero ito ang libingan ng Medical Immortal. Isinalaysay niya na marahil ay wala na ang kanyang libingan dahil wala nang saysay ang buhay sa kanya pagkatapos niyang iwan ang lahat, marahil ay namatay siyang mag-isa sa isang lugar na malalim sa kabundukan kung saan walang bibisita sa kanya. Ngunit bagamat wala sa lugar na ito ang kanyang bangkay, dito niya iniwan ang kanyang kalooban. Kaya't hindi katakataka na isaalang-alang ang lugar na ito bilang kanyang libingan, ang talagang mahalaga sa kanya ay hindi ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang kalooban. Pagkatapos ng lahat, tumingin si Chung sa langit at sinabing sapat na ito. Tinanong ni Jiang si Chung kung okay lang para sa isang martial sect tulad ng Mount Wasek, na magkaroon ng manual ng energy pill. Sinasabi niya na hindi niya iniisip na iyon ang gusto niya. Sumagot si Chung na hindi mahalaga, dahil ito ay isang taya na ginawa ng Medicine Immortal. Ipinaliwanag niya na siya ay gumawa lamang ng isang bagay na irresponsible sa pag-iisip dahil ginawa niya ang mga kinakailangang pagsasaayos. Ang taong makakahanap nito ay dapat na isang disenteng tao. Idinagdag pa ni Chung na kung talagang gusto niyang matupad ng maayos ang kanyang mga hiling, dapat ay kumuha siya ng isang disipolo para gawin ito para sa kanya, kahit na hindi niya ito gusto. Isang taong tutuparin ng tama ang kanyang mga hangarin. Biglang naalala ni Chung ang mga salita ng kanyang sehayen, noong sinabi niyang balang araw ay gugustuhin din ito ni Chung. Gusto niyang ipagpatuloy ng kanyang mga anak at inapo ang kanyang kalooban at lahat ng mayroon siya. Sinabi niya na ito ay isang kulto. Ito ay hindi lamang tungkol sa pamumuhay ng magkasama. Ang pinakamahalagang bagay ay ipagpatuloy ang kalooban ng iba. Ngayon ay napagtanto na ni Chung kung ano ang tungkol sa kanyang mga panaginip at kung ano ang sinasabi ni Sehayen. Iniisip niya kung sa sobrang pag-aalala niya sa walang kwentang junior niya, tinawag siya ni Jong para tingnan kung okay lang siya na abala sa pag-iisip ng malalim. Sinabi sa kanya ni Chung na kahit na ang mga tao ay nagiging hindi gaanong kakayanan sa mga henerasyon, sa kalaunan ay may lilito na maaaring matupad ng tama ang kanilang mga nais. Kaya naman pinapasa nila ito kahit walang kasiguraduhan. Iyan ang ginagawa ng isang kulto.
Ipinapasa nito ang mga kagustuhan ng mga nauna sa kanila. Isinalaysay ni Chung na hindi mapagkakatiwalaan ng medical immortal ang kanyang sariling mga disipulo. Malamang na gusto niya ang isang perpektong henyo na maaaring magsagawa ng kanyang kalooban tulad ng gagawin niya, at walang tamang paraan upang gawin iyon. Ang mga pinipiling mamuhay ng mag-isa ay hindi maiwasang tumingin sa iba. Sa mata ng isang henyo tulad ng Medicine Immortal, lahat ng tao sa mundo ay malamang na mukhang tanga. Naniniwala siya na ang isang henyo lamang na may kakayahan tulad niya ang makakagawa ng kanyang kalooban, tulad ng naisip ni Chung noong nakaraan.